Sa gabi ng aming ikalimang anibersaryo, hindi mga rosas o matatamis na halik ang sumalubong sa akin, kundi ang aking asawa at ang itinuturing kong kapatid na nagtatalik sa ibabaw ng aking kama. Bago pa man pumatak ang aking unang luha, narinig ko na ang hatol. Wala raw akong silbi. Isa raw akong palamuti na kumupas na ang kinang. Sa isang iglap, pinalayas ako sa sarili kong pamamahay sa gitna ng bumabagyong gabi, duguan, nag-iisa, at may dinadalang buhay sa aking sinapupunan. Pero hindi nila alam, ang basag na salamin ay mas matalim kaysa sa buo. Ito ang kwento ng aking pagkawasak at ang simula ng aking maningning na paghihiganti. Huwag kang mag-alala, babe. Pipirma rin yan. Saan pa ba siya pupunta? Wala siyang ibang mauuwian at wala siyang ibang tatakbuhan kundi ang bahay na ito. Alam mo naman si Marisol, parang asong tapat na kahit sipain mo, babalik at babalik pa rin sa amo. Ang mga salitang yon ay hindi isinigaw. Binigkas ang mga ito sa isang tinig na kalmado, malamig, at puno ng kasiguruhan na para bang ang pagtatapon sa akin ay kasing dali lamang ng pagpapalit ng suot na damit. Nakatayo ako sa likod ng pinto ng aming silid, habang ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa isang kapirasong papel. Ang resulta ng ultrasound na kanina ko pa gustong ipakita. Sa ibaba, sa hapagkainan, lumalamig na ang kare-kareng niluto ko ng mahigit 6 na oras dahil iyon ang paborito ni Aris. Nakaayos ang mga kandila, plansado ang mantel, at suot ko ang bestidang binili ko pa sa ukay-ukay para lang makatipid. Habang umaasang mapapansin niya na maganda pa rin ako kahit paano. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. At doon, nakita ko ang katotohanang dumurog sa aking mundo. Si Aris, ang asawang pinag-alayan ko ng huling 5 taon ng aking buhay, ay nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang isang baso ng alak at sa tabi niya, suot ang aking paboritong pulang silk robe na regalo pa sa akin ng aking namayapang ina ay si Liza. Ang matalik kong kaibigan, ang babaeng iniyakan ko noong panahong sinabi niyang baog siya, ang babaeng pinatira ko sa aming tahanan noong wala siyang matuluyan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang papel na hawak ko ay dahan-dahang dumulas mula sa aking nanginginig na mga kamay at lumapag sa sahig ng walang ingay. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagay na nabasag ng napakalakas. Mas masakit pa kaysa sa anumang sugat sa katawan. Tiningnan ko ang aking mga kamay, magaspang, tadtad ng maliliit na hiwa mula sa paglilinis ng mga antigong gamit at namumula dahil sa paglalaba. Ang mga kamay na ito ang nagtaguyod sa kanya noong wala pa siyang napatutunayan bilang abogado. Pero ngayon, sa paningin na niya, ang mga kamay na ito ay isa na lamang basurang kinasusuklaman niyang hawakan. Napalingon si Liza at nang makita ako ay hindi man lang siya nagulat. Sa halip, isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mapupulang labi. Inayos niya ang pagkakaupo at mas lalong idinikit ang katawan kay Aris. Oh, nandyan na pala ang katulong. Ang mapangyam na bati ni Liza na para bang ako pa ang nanghimasok sa sarili kong kwarto. Tumayo si Aris, ngunit walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mukha. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Marisol, sabi niya sa tonong parang napipilitan lang. Mabuti at nandyan ka na. Kailangan nating mag-usap tungkol sa titulo ng bahay sa probinsya. Kailangan na naming ibenta yon para sa bagong investment. Investment? O pansugal na naman? O panluho ng babaeng ahas na nasa tabi niya? Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala. Gusto kong sabihin sa kanya na may anak na kami, na magiging ama na siya. Pero walang boses na lumabas sa aking lalamunan. Ang tanging naramdaman ko ay ang paninikip ng dibdib at ang pamamanhid ng aking mga tuhod. Aris, ang tanging nasambit ko, basag at halos pabulong. Yumuko ako para pulutin ang ultrasound result.
Umaasang baka sakaling magbago ang lahat kapag nalaman niya. Aris, may sasabihin ako. Pero bago ko pa man maiabot ang papel, tinabig ni Liza ang kamay ko. Lumipad ang papel sa ere at bumagsak sa paanan ni Aris. Hindi man lang niya ito tinapunan ng tingin. Tigilan mo na ang drama, Marisol. Singal ni Aris at sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang bigat ng kanyang kamay sa aking balikat. Isang malakas na tulak ang iginawad niya sa akin. Pagod na ako sa pagmumukha mong laging mukhang kawawa. Wala ka nang ambag sa bahay na ito? Pabigat ka pa. Nawalan ako ng balanse. Ang aking likod ay tumama ng malakas sa gilid ng cabinet. Isang matinding kirot ang agad na gumapang mula sa aking puson. Napahawak ako sa aking tiyan na paluhod sa sakit. Ang aking paningin ay nagsimulang manlabo habang ang kirot ay tila hinihiwa ang aking matres. Ang sakit. Daing ko habang nararamdaman ko ang mainit na likidong nagsisimulang dumaloy sa pagitan ng aking mga hita. Aris, ang anak natin? Natigilan si Aris sandali. Tumingin siya sa papel na nasa sahig, pagkatapos ay sa akin. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, pero hindi takot para sa akin o sa bata. Takot iyon para sa kanyang sarili. Takot sa eskandalo. Takot sa responsibilidad. Buntis siya? Tanong ni Liza, na ngayon ay nakatayo na rin. Ang boses niya ay puno ng puot. Sabi mo baog ang babaeng yan. Paano kung gamitin niya yan para kunin ang mana? Ang mga sumunod na sandali ay tila isang bangungot na ayaw matapos. Sa halip na tulungan ako, sa halip na tumawag ng ambulansya, hinila ako ni Aris patayo kahit namimilipit ako sa sakit. Kaladkad niya ako palabas ng kwarto, pababa ng hagdan, habang si Liza ay sumusunod at nagbubunga nga na. Kailangan na akong alisin bago pa ako mamatay sa loob ng bahay at multuhin sila. Binuksan ni Aris ang main door. Sa labas, ang bagyo ay humahagupit. Ang ulan ay parang mga latigo sa lupa. Ang hangin ay umaalulong na parang nakikiramay sa aking pagtangis. Lumayas ka. Sigaw ni Aris, sabay tulak sa akin palabas. Bumagsak ako sa sementadong driveway. Ang malamig na ulan ay agad na bumasa sa aking katawan, humahalo sa dugo at luhang umaagos sa akin. Napatingala ako. Ang aking paningin ay malabo dahil sa tubig at sakit. Nakita ko si Aris na ihinagis ang isang maleta. Ang lumang maleta na ginamit ko noong lumuwas ako galing probinsya 10 taon na ang nakakaraan. Bumukas ito nang tumama sa lupa at nagkalat ang aking mga lumang damit sa putikan. Huwag kang babalik hanggat hindi ka nakakapirma sa divorce papers. Iyon ang huling sinabi niya bago niya ibinalibag ang pinto pasara. Naiwan ako doon. Mag-isa. Ang ilaw sa loob ng bahay, ang bahay na pinaghirapan kong ayusin, ang bahay na minahal ko, ay nanatiling bukas, mainit at maliwanag, habang ako ay nasa kadiliman. Sinubukan kong gumapang. Sinubukan kong abutin ang gate. Ang bawat galaw ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa aking katawan. Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, sa lahat ng pagkakataong tinipid ko ang sarili ko para mabili ang gusto niya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Bakit ako pa ang itinuring na basura? Narinig ko ang ugong ng isang makina. Isang matalas na liwanag ang bumabasag sa dilim ng gabi, papalapit ng papalapit. Ito na ba ang katapusan? Kung ito man ang huling sandali ko, sana ay hindi na ako muling magising pa. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang dilim na lamunin ang natitira kong ulirat, habang ang tunog ng paparating na sasakyan ay humahalo sa dagundong ng kulog. Ang nakakabulag na liwanag ay hindi naging hudyat ng aking kamatayan. Sa halip, narinig ko ang matinis na ingay ng gulong na kumakapit sa basang kalsada. Kasunod ang paghinto ng isang dambuhalang sasakyan, ilang pulgada na lamang mula sa aking mukha. Bumukas ang pinto ng truck.
Isang mamang may edad na, suot ang kupas na jacket at sombrero, ang dalidaling bumaba. Hindi ko maaninag ng husto ang kanyang mukha dahil sa lakas ng ulan, pero naramdaman ko ang magaspang at mainit niyang mga kamay nang alalayan niya ako. Diyos ko, miss, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nasa gitna ng daan? Ang boses niya ay puno ng pag-aalala, isang tono na matagal ko nang hindi narinig mula sa sarili kong asawa. Tulong! Ang tanging naibulong ko habang ang aking mga kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa aking puson. Ang anak ko! Hindi na nagtanong pa ang matanda. Binuhat niya ako na parang isang basag na manika at isinakay sa passenger seat ng kanyang truck. Amoy krudo at lumang tabako ang loob. Ngunit para sa akin, iyon na ang pinakaligtas na lugar sa mundo noong gabing iyon. Habang umaandar ang truck palayo sa impyernong tinawag kong tahanan, hinayaan ko ang aking sarili na lamunin ng lagnat at pagod. Ang bawat pag-ugong ng makina at paglubak ng daan ay sumasabay sa pintig ng kirot sa aking matres. Sa aking pag-idlip, dinalaw ko ng mga anino ng nakaraan. Nakita ko si Aris noong araw ng aming kasal. Nakaluhod siya, hawak ang aking kamay. Nangangakong ako ang kanyang magiging mundo. Hindi kita pababayaan, Marisol. Ikaw ang pahinga ko. Ang mga salitang yon ay parang patalim na ngayon ay humihiwa sa aking alaala. Paano naging ganito kabilis ang paglipas ng pag-ibig? Paano naging lason ang dating gamot? Nagising ako sa isang maliit na klinika. Ang hangin ay iba na. Mas malamig, mas manipis, at amoy pino. Nasa Benguet na kami. Salamat sa Diyos at gising ka na. Bungad ng isang doktor na mukhang pagod na rin sa magdamag na duty. Nasa tabi ko si Mang Osting, ang driver na nagligtas sa akin, na ngayon ay hawak ang kanyang sombrero sa dibdib. Ang bata. Agad kong tanong, kahit tuyot na tuyot ang aking lalamunan. Pumuntong hininga ang doktor. Mahina ang kapit, misis. Muntik ka ng makunan dahil sa stress at physical trauma. Kailangan mo ng matinding pahinga. Pero wala kang dalang pera o gamit. Napatingin ako sa kawalan. Wala. Wala akong dala kundi ang suot kong punit na bestida at ang sugatang puso. Ako na ang bahala sa gamot niya, Dok. Narinig kong sabi ni Mang Osting. Kinuha niya ang ilang gusot na papel na pera sa kanyang bulsa. Ihahatid ko na rin siya sa kakilala ko. May bakanting trabaho sa farm ni Senyor Zenon. Masungit yun at laging nagpapalaylayas ng katulong pero may matutuluyan siya doon. Wala akong lakas para tumanggi o magpasalamat ng maayos. Sumama ako kay Mang Osting. Tinatahak namin ang daan paakyat sa isang liblib na bahagi ng bundok. Ang paligid ay nababalot ng makapal na hamog. Tila itinatago ang mga sikretong ayaw ibunyag ng kalikasan. Huminto kami sa harap ng isang mataas na gate na gawa sa itim na bakal. Sa loob, natatanaw ko ang isang malaking bahay na yari sa bato at kahoy. Napapaligiran ng mga halamang tila tinik ang higit na marami kaysa bulaklak. Ito ang Black Rose Farm, sabi ni Mang Osting. Iiwan na kita dito, Hija. Mag-ingat ka kay Senyor Zenon. Mabuting tao yun, pero may sariling bagyo sa loob ng ulo niya. Iniwan ako ni Mang Osting sa may pintuan ng isang malaking bodega sa gilid ng bahay dahil doon daw madalas matagpuan ang may-ari. Mabigat ang aking mga hakbang. Ang lamig ng Benguet ay tumatagos sa aking buto. Nanginginig ako hindi lang dahil sa temperatura, kundi dahil sa takot sa hindi tiyak na hinaharap. Pumasok ako sa bodega. Malaki ito, mataas ang kisame, at puno ng mga anino. Amoy luma, amoy alikabok, at amoy ng mga bagay na nalimutan na ng panahon. Biglang may narinig akong tunog ng nababasag na porselana. Sa dulo ng silid, sa ilalim ng isang nag-iisang bombilya, nakita ko ang isang lalaki. Nakaupo siya sa isang wheelchair. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. Ang kanyang balbas ay makapal. Sa kanyang paanan ay nagkalat ang pira-pirasong bahagi ng isang magandang asul na vase.
Hawak niya ang isa pang plato at akmang ihahagis na naman ito. "Sino ka?" Ang kanyang boses ay dumagundong sa loob ng bodega, puno ng galit at pait. "Sabi ko ayaw ko ng tao dito. Lumayas ka." Napatigil ako. Dapat ay tumakbo ako. Dapat ay natakot ako. Pero nang dumako ang tingin ko sa sahig, sa isang piraso ng porselana na may napakagandang pinta ng isang ibon, kusa akong gumalaw. Ito ang instinct na hindi ko mapigilan bilang isang restorer. Sa halip na tumakbo, lumuhod ako ng dahan-dahan. Kinuha ko ang piraso ng basag na vase. Gamit ang laylayan ng aking maruming bestida, marahan ko itong pinunasan para alisin ang alikabok. Ang ganda ng pagkakagawa, ang kinis ng glaze. Sayang, sayang na sayang. "Anong ginagawa mo?" tanong ng lalaki. Natigilan siya sa kanyang pagwawala. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa aking mga kamay. Tumingala ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng luha, hindi dahil sa kanya, kundi dahil nakikita ko ang sarili ko sa basag na vase na yon. Ang ganda pa rin niya. Bulong ko. Ang boses ko ay halos hangin na lang. Kahit basag na, may halaga pa rin. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Zenon. Mula sa galit, napalitan ito ng pagtataka at marahil kaunting awa. Tiningnan niya ang aking namumutlang mukha, ang aking nanginginig na mga kamay na puno ng galos, at ang aking tiyan na bahagyang umbok. "Umalis ka na sa harap ko," sabi niya, pero mas mahina na ang boses niya ngayon. "Wala kang mapapala sa lugar na ito, kundi kalungkutan." Sinubukan kong tumayo para sundin siya, pero ang aking katawan ay sumuko na. Ang dilim ay muling lumapit sa gilid ng aking paningin. Ang huli kong naramdaman ay ang malamig na semento ng bodega na sumalo sa akin, at ang huli kong narinig ay ang tunog ng gulong ng wheelchair na mabilis na lumalapit. Sa wakas, nakapagpahinga na rin ako. Nagising ako, hindi sa malamig na semento, kundi sa isang manipis na banig sa isang sulok ng bodega. May kumot na nakatalukbong sa akin, at sa tabi ko ay isang baso ng tubig at isang pirasong tinapay. Hindi ko alam kung sino ang naglagay noon doon, pero sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 24 na oras, may isang estrangherong nagpakita sa akin ng kaunting kabutihan. Pinayagan akong manatili ni Senyor Zenon, hindi dahil sa awa, kundi dahil kailangan niya ng bagong tagalinis. Ang sahod ko ay pagkain at tirahan sa loob ng bodega. Isang kasunduang hindi ko maaaring tanggihan. Ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan. Ang buhay ko sa Black Rose Farm ay simple at paulit-ulit. Gigising ako bago pa sumikat ang araw, ipagluluto ang iilang katulong, at maglilinis ng malaking bahay na tila walang katapusan ang alikabok. Si Senyor Zenon ay bihira kong makita. Palagi siyang nakakulong sa kanyang opisina, at kapag lumalabas, ang kanyang mukha ay laging nakakunot na parang pasan niya ang lahat ng problema sa mundo. Sa gitna ng panlalamig ng klima ng Benguet, dumating ang liwanag ng aking buhay. Isinilang ko ang aking anak na lalaki sa loob mismo ng bodega, sa tulong ni Aling Pacing, ang matandang kasambahay. Isa iyong tahimik na pagsilang, walang sigaw, walang iyak mula sa sanggol. Paglabas niya sa aking sinapupunan, idinilat lamang niya ang kanyang malalaking mata at tinitigan ako na para bang naiintindihan niya ang lahat ng sakit na aking pinagdaanan. Pinangalanan ko siyang Liwanag dahil siya ang tanging kislap sa madilim kong mundo. Habang lumalaki si Liwanag, lumalaki rin ang kalungkutan sa aking puso. Dinadala ko siya sa aking likod habang ako'y naglalampaso. Kinakantahan ko siya ng mga oyayi habang ako'y naghuhugas ng pinggan. Ngunit ang aking anak ay nanatiling tahimik. Hindi ngumingiti, hindi tumatawa. Ang tanging nagpapakalma sa kanya ay ang pagmamasid sa aking mga kamay habang gumagalaw. Sa gabi, kapag tulog na ang lahat,
Doon ko ninanakaw ang mga sandali para sa aking sarili. Ang bodega ay hindi lang tulugan. Ito ay isang sementeryo ng mga sirang bagay. Mga upuang may bali, mga mesang may gasgas, at mga porselanang binasag ni Senyor Senon sa kanyang mga sandali ng galit. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Liwanag, pinulot ko ang mga piraso ng asul na vase na una kong nakita noong araw na dumating ako. Hindi ko kayang tiisin na makita itong wasak. Gamit ang dagta mula sa puno ng pino at kaunting pulbos ng tanso na nakita ko sa imbakan, sinimulan kong buuin muli ang vase. Ang bawat piraso na aking idinidikit ay parang isang piraso ng aking durog na puso na sinusubukan kong paghilumin. Ang pag-aayos ng mga bagay na sira ang tanging paraan para maramdaman kong may kontrol pa ako sa aking buhay. Isang hapon, habang ako ay nagwawalis sa pasilyo malapit sa opisina, isang delivery man mula Maynila ang dumating. May iniabot siyang isang selyadong sobre para kay Senyor Senon. Pumasok ito sa kanyang opisina at naiwan niyang bahagyang nakaawang ang pinto. Habang pinupulot ko ang mga tuyong dahon, sumulyap ako sa loob. Nakita ko si Senyor Senon na binubuksan ng sobre. Isang dokumento ang kanyang binabasa. Hindi ko sinasadya, ngunit nahagip ng aking mga mata ang isang pamilyar na pangalan sa isang listahan. Aris Sandoval. Sa itaas ng listahan ay may nakasulat na mga taong ipinagbabawal makipagtransaksyon. Kumabog ang aking dibdib. Anong koneksyon ni Aris kay Senyor Senon? Kinagabihan, habang kinakarga ko si Liwanag, nakita ko ang isa pang sirang gamit. Isang maliit na ibong kahoy na nabali ang pakpak. Kinuha ko ito at umupo sa isang sulok. Sinimulan kong ayusin at pakinisin ang kahoy. Habang ginagawa ko yon, hindi ko namalayan na mula sa bintana ng malaking bahay, may isang pares ng matang nakamasid sa akin. Si Senyor Senon, sa kanyang wheelchair, ay tahimik na pinapanood ang aking mga kamay na gumagalaw ng may ingat at pagsinta. Nakita niya ang pagbabago sa aking mukha. Mula sa maputla at walang buhay na anyo ng isang tagalinis, ito ay nag-aalab, puno ng konsentrasyon, at may ningning na tanging isang tunay na artista lamang ang nagtataglay. Ngunit sa isang iglap, nang matapos kong ikabit ang pakpak, ang ningning ay naglaho at bumalik ako sa pagiging anino. Kinabukasan, maaga akong nagising para tapusin ang aking lihim na proyekto. Maingat kong idinikit ang huling piraso ng asul na vase. Hindi ito perpekto. Ang mga lamat ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, ang mga ito'y tila mga gintong ugat na nagbibigay dito ng bagong kwento, ng panibagong buhay. Inilagay ko ito sa ibabaw ng isang lumang baul sa pinakasulok ng bodega. Sa lugar na hindi gaanong nasisinaga ng ilaw, umaasang walang makakapansin. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Pumasok si Senyor Senon sa bodega nang hindi ko inaasahan. Ang tunog ng kanyang wheelchair ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Ang kanyang mukha ay mas madilim pa kaysa sa makapal na ulap na bumabalot sa bundok. Hinahanap niya raw ang isang lumang libro. Habang ako'y nagkukunwaring nag-aayos ng mga gamit, ang kanyang mga mata ay walang tigil sa paglilibot. Tila hinahanap ang isang bagay na sisirain para maibsan ang galit na kanyang nararamdaman. At pagkatapos, natigil ang kanyang paningin. Dumako ito sa sulok kung saan nakapatong ang aking obra. Nanuyo ang aking lalamunan. Ang puso ko ay nagsimulang tumambol ng napakabilis. Ito na ang katapusan ko. Palalayasin na niya ako. Dahan-dahang iginulong ni Senyor Senon ang kanyang wheelchair palapit sa bowl. Inabot niya ang vase. Ang kanyang magaspang na mga daliri ay marahang gumapang sa bawat linya ng gintong dagta na aking inilagay. Hindi siya nagsasalita. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay mas nakakabingi kaysa sa kanyang mga sigaw. Inihanda ko ang aking sarili sa mga masasakit na salita. Inihanda ko ang sarili kong pulutin ang aking anak at lisanin ang lugar na ito. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan,
Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Itinaas niya ang vase at sa isang mabilis at malakas na kilos, ibinato niya ito sa sahig. Sa mismong paanan ko, hindi ito nabasag. Tumagilid lamang ito sa semento. Ngunit ang aking pag-asa ay muling nadurog. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pakialaman ang mga basura ko? Ang tanong niya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Napayuko ako. Nanginginig ang aking mga labi. Patawad po, senyor. Bulong ko. Gusto ko lang, gusto ko lang siyang buuin ulit. Tinitigan niya ako ng matagal. Pagkatapos ay tumingin siya sa vase na nasa sahig. Basura ang ginamit mo, sabi niya. Hindi bilang isang akusasyon, kundi bilang isang katotohanan. Mumurahing dagta. Pekeng pulbos. Hindi ito ang nararapat sa isang piyesang may kwento. Napaangat ang tingin ko. Litong-lito sa kanyang sinabi. Hinawakan niya ang gulong ng kanyang wheelchair at humarap sa akin ng diretso. Ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon ay hindi puno ng galit, kundi ng isang bagay na mas malalim, isang uri ng propesyonal na pagkadismaya. Huwag kang gagamit ng mumurahing dagta, utos niya, at ang bawat salita ay tila isang utos na hindi maaaring suwayin. Pumasok ka sa opisina ko. Buksan mo ang ilalim na drawer ng aking mesa. Kunin mo ang tunay na ginto. Napatulala ako. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Sa gitna ng bodega na puno ng mga sirang bagay at alikabok, isang lalaking wasak din ang nag-aalok sa akin. Hindi ng awa, kundi ng pagkakataong gawing sining ang sakit. Isang pagkakataong gawing ginto ang mga lamat ng nakaraan pa. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, ang isang sugat ay maaring maghilom at mag-iwan ng peklat. Ang isang punla ay maaaring maging isang matayog na puno at ang isang babaeng itinapon sa putikan ay maaaring hubugin ang sarili mula sa abo para maging isang reyna. Hindi na ako si Marisol na umiiyak sa bawat sulok. Ang pangalan ko ngayon sa mundong ito ay Madam Sol. Ang bestida kong puno ng luma ay napalitan na ng mga itim na damit na may class. Ang aking mga kamay, na dati kalyo-kalyo ay ngayoy malinis at alaga na. Bagamat naroon pa rin ang lakas na kayang bumuhay ng mga bagay na patay na. Ako na ang namamahala sa koleksyon ni Senyor Zenon, ang tagapag-ingat ng kanyang mga sikreto at ang utak sa likod ng Black Rose Antiquities. Sa kabilang banda, sa Maynila, may mga bagay na sa labas ay kumikinang ngunit sa loob ay unti-unti nang nabubulok. Sa isang mamahaling kondominium na tanaw ang buong syudad, ibinagsak ni Liza ang kanyang designer bag sa ibabaw ng lamesang gawa sa salamin. Declined na naman ang card ko, Aris. Ano ba? Pinapahiya mo ako sa mga amiga ko. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng reklamo. Si Aris, na mas malalim na ang guhit sa pagitan ng mga kilay at may iilang puting buhok na sa kanyang sentido ay hindi siya pinansin. Nakatutok siya sa kanyang laptop, nag-aabang ng isang email na hindi dumarating. Huwag ka munang gumastos, Liza. Hinihintay ko pa ang bayad ng kliyente. Kliyente? O baka naman natalo ka na naman sa kasino? Sagot ni Liza, kasabay ng pag-ikot ng kanyang mga mata. Bago pa makasagot si Aris, kinuha niya ang kanyang pitaka at pumasok sa kwarto. Sa loob, may kinuha siyang isang papel mula sa nakatagong sobre. Isang resulta mula sa isang kilalang fertility clinic. Isang malaking salita ang nakasulat doon. Failure. Kinuyumos niya ang papel sa kanyang kamao. Ang kanyang mukha ay napuno ng galit at inggit. 5 taon na. Pero hindi pa rin niya maibigay kay Aris ang nag-iisang bagay na inaakala niyang magpapatibay sa kanilang relasyon. Samantala, sa tahimik na hardin ng Benguet, ang aking mundo ay payapa. Nakaupo ako sa damuhan habang pinapanood ang aking 5 taong gulang na si Liwanag. Tahimik pa rin siya, hindi pa rin nagsasalita.
Ngunit ang kanyang mga mata ay nangungusap ng higit pa sa anumang salita. Hawak niya ang isang lapis at iginuguhit niya sa papel ang isang basag na banga na pinagdudugtong ng mga linyang kulay ginto. Lumapit ako sa kanya at napansin ang isang maliit na galos sa kanyang tuhod. Hinawakan niya ito at tumingin sa akin na may bahid ng lungkot. Ngumiti ako at hinaplos ang maliit na peklat sa kanyang noo, isang alaala ng kanyang pagkakadapa noong 1 taon. Ang mga peklat ay hindi masama, liwanag, bulong ko sa kanya. Hindi sila simbolo ng kahinaan, sila ang palatandaan kung saan pumasok ang liwanag para paghilumin tayo. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sa mga sandaling ganito, nararamdaman kong buo ako. Hindi ko kailangan ng lalaki o ng pangalan ng isang pamilya. Ang kailangan ko lang ay ang yakap ng aking anak at ang dignidad na dulot ng aking trabaho. Sol. Ang boses ni Senyor Zenon ay pumutol sa aming sandali. Lumapit siya, itinutulak ang kanyang wheelchair sa damuhan. Sa loob ng 5 taon, siya ang naging guru ko. Tinuruan niya ako hindi lang sa sining ng pag-aayos, kundi sa sining ng pakikipagnegosasyon. Tinuruan niya akong maglagay ng presyo sa aking talento. Huwag mong kalimutan, sabi niya, habang nakatingin sa isang lumang dokumento na hawak niya. Sa mundong ito, ang halaga mo ay kung ano ang idinidikta mo. Huwag na huwag kang magpapabarat sa mga buwitreng nagpapanggap na kolektor. Tumango ako. Opo, Senyor Zenon. Hindi ko po kalilimutan. Mabuti, sabi niya. At sa isang bihirang pagkakataon, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin kay liwanag. Dahil may kliyenteng tumatawag mula pa kanina, mukhang desperado. Iniwan ko muna si liwanag sa pangangalaga ni Aling Pacing at pumasok ako sa aming opisina. Isang malinis at maliwanag na espasyo na amoy lumang kahoy at oil paint. Ang telepono ay muling umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang tunog nito ay tila nagmamadali. Huminga ako ng malalim bago ko ito sagutin. Inihahanda ang aking sarili sa pakikipag-usap sa kung sino mang mayaman at aroganteng kliyente. Black Rose Antiquities, this is Solana speaking, sabi ko, gamit ang pangalang ginagamit ko sa lahat ng transaksyon. Solana, isang pangalang malayo sa kahinaan ni Marisol. Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na may halong yabang at pagkainip. Isang boses na minsan ay naging musika sa aking pandinig. Ngunit ngayoy parang tunog ng nababasag na bote. Hello? I was told this is where I can find the best restorer in the country, sabi ng lalaki. I have an urgent project, a very valuable Santo Niño figure that needs immediate repair for a high-profile auction. I need the best, and I'm willing to pay any price. Ang aking kamay ay biglang nanlamig. Ang hawak kong ballpen ay nahulog mula sa aking mga daliri at gumulong sa sahig. Ang hininga ko ay tila ninakaw mula sa aking mga baga. 5 taon. 5 taon kong sinubukang ibaon sa limot ang boses na yon. Pero heto, bumabalik na parang isang multo. Sir? Tanong ko. Sinisikap na panatilihing kalmado at propesyonal ang aking tono. Kahit na ang puso ko ay gustong kumawala sa aking dibdib. May I know who's on the line, please? Nagkaroon ng sandaling katahimikan na sinundan ng isang mahinang pagtawa na puno ng kumpiyansa sa sarili. This is Attorney Aris Sandoval. Nang marinig ko ang pangalang yon, ang opisina ay tila umikot. Para akong ibinalik sa gabing iyon, sa malamig na semento, sa hagupit ng ulan, sa sakit na dumurog hindi lang sa aking katawan, kundi pati na rin sa aking kaluluwa. Ang multo ni Aris Sandoval, ang multong pilit kong ibinaon sa pinakamalalim na hukay ng aking alaala, ay heto't nagsasalita sa aking telepono. Ang unang salpok ng aking katawan ay ang isampalang telepono pababa. Ang tumakbo,
ang magtago sa likod ni Senyor Zenon at sabihing, ayoko. Pero habang nararamdaman ko ang panginginig ng aking kamay, isang bagong damdamin ang pumalit sa takot. Isang malamig at matigas na damdamin. Galit. Hindi, hindi lang galit. Ito ay isang pagkakataon. Tadhana. Ang tadhana mismo ang naghahatid sa aking kaaway, sa aking pintuan. Huminga ako ng malalim, pinakalma ang sarili, at pinilit kong gawing bakal ang aking boses. Attorney Sandoval, sagot ko, ang bawat salita ay maingat na binitiwan. I understand the urgency. However, our services are in high demand. May I know the provenance of the artifact? It's a family heirloom. Mabilis niyang sagot, at narinig ko ang kasinungalingan sa kanyang tono. Very old. Spanish era. I see. For a piece of that importance, we require a non-refundable consultation fee of 200,000 pesos, and the artifact must be brought here, to our workshop in Baguio, for initial assessment. Narinig ko ang kanyang pag-atubili sa kabilang linya. 200,000 para lang sa konsultasyon. Alam kong gipit siya. Alam kong masakit iyon sa kanyang bulsa. Ito ang unang pagsubok. That's quite steep, sabi niya. Can't you come to Manila instead? I'm afraid not, attorney. Sagot ko. At sa unang pagkakataon, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting hindi niya nakikita. My time is valuable. Take it or leave it. I have another client on the line. Ilang segundo nang nakakabinging katahimikan, narinig ko ang mahinang boses ni Liza sa background. Marahil ay nagrereklamo? Pagkatapos, ang pagsuko. Fine. We'll be there tomorrow. Just tell me your expert's name. Solana, sagot ko. Just Solana. Pagkababa ko ng telepono, nanatili akong nakatayo, nakatitig sa kawalan. Ang aking mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit. Pumasok si Senyor Zenon. Hindi niya kailangang magtanong. Nakita niya ang unos sa aking mga mata. Siya ba? Tanong niya. Ang boses niya ay seryoso. Tumango ako. Hindi makapagsalita. Hindi mo kailangang gawin to, Sol. Sabi niya. Pwede mo siyang tanggihan. Pwede kitang protektahan. Umiling ako. Tumingin ako sa kanya ng diretso at nakita niya ang apoy na pilit kong itinatago sa loob ng 5 taon. Hindi po, senyor. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi. Kailangan niyang makita kung ano ang sinayang niya. Kailangan niyang harapin ang resulta ng kanyang ginawa. Hindi bilang si Marisol na asawa niya, kundi bilang si Solana na hindi niya kayang abutin. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Pagkatapos, tumango si Zenon, isang tango ng pag-unawa at paggalang. Kung ganoon, ihanda mo ang sarili mo dahil ang mga asong gubat kapag nasukol ay nangangagat. Kinagabihan, hindi ako natulog. Ginamit ko ang oras para ihanda ang aking sarili, hindi lang sa isip, kundi pati sa anyo. Ang mahaba kong buhok na laging nakapusod ay pinakulayan ko ng mas madilim na kulay at pinagupitan sa isang modernong estilo. Ang mga damit na lagi kong suot ay pinalitan ko ng isang eleganteng itim na blouse at slacks. Kinalungkat ko ang baul ng mga lumang damit na bigay sa akin ni Zenon, mga damit ng kanyang yumaong asawa, at doon ko nakita ang isang pares ng sapatos. Mataas, matalim ang takong. Sinuot ko ito at humarap sa salamin. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Solana. Isang babaeng may peklat sa puso, pero may bakal sa kanyang tindig. Habang nagsasanay ako ng isang malamig at propesyonal na ngiti sa salamin, pumasok si Zenon sa aking silid sa bodega. Sa kanyang kamay, may dala siyang isang kahon. Huwag mong suotin ang sapatos ng patay, sabi niya. Inilapag niya ang kahon sa aking paanan. Ang mga yan ay sapatos ng isang reyna. Binuksan ko ang kahon. Sa loob, isang pares ng napakagandang itim na stiletto. Simple,
pero matikas. Gawa sa tunay na katad, mamahalin. Tumingin ako sa kanya, naguguluhan. Huwag ka nang yumuko, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Ikaw ang reyna ng kahariang ito. Tumingin ka sa kanila ng diretso. Kinabukasan, ang hangin sa Baguio ay mas malamig kaysa karaniwan. O baka naman, ako lang ang nakakaramdam noon. Nakatayo ako sa balkonahe ng ikalawang palapag ng bahay. Tanaw ang mahabang daan, papasok sa aming gate. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na tsaang rosas. Ilang sandali pa, isang pamilyar na itim na sasakyan ang pumasok sa aming tarangkahan. Huminto ito sa harap ng bahay. Bumukas ang pinto. Unang bumaba si Liza. Suot ang isang mamahaling bestida na halatang hindi bagay sa klima ng bundok. Pagkatapos, si Aris, ang kanyang dating makisig na tindig, ay tila nabawasan ng kumpiyansa, napalitan ng pagkabalisa. Mula sa aking kinatatayuan, sila ay parang maliliit na langgam na walang kamalay-malay na papasok sila sa isang sapot. Itinaas ko ang aking tasa at humigop ng dahan-dahan. Ang init ng tsaa ay gumapang sa aking lalamunan, ngunit ang aking puso ay nanatiling malamig na parang yelo. Habang sila ay naglalakad patungo sa pinto, isang pabulong na salita ang kumawala sa aking mga labi. Welcome to hell! Pinagmasdan ko silang pumasok mula sa salaming bintana ng aking opisina. Si Aling Pacing ang sumalubong sa kanila, inaalok sila ng upo sa aming engrandeng sala. Ang sala na yon ay dating bodega, ngunit ngayon, ito ay isang galeriya ng sining. Ang sahig ay yari sa makintab na nara. Ang mga pader ay pinalamutian ng mga antigong painting at ang hangin ay amoy lemon at lumang libro. Nakita ko kung paano nalula si Liza. Ang kanyang mga mata ay ligaw na gumagala. Sinusuri ang bawat mamahaling palamuti, ang bawat piraso ng kasangkapan. Isang ngiti ng inggit at pagkalito ang gumuhit sa kanyang mukha. Si Aris naman ay halatang hindi mapakali. Inayos niya ang kanyang kurbata nang paulit-ulit, isang senyales na alam kong ginagawa niya kapag siya ay kinakabahan. Hindi ako bumaba kaagad. Hinayaan ko silang maghintay. Hinayaan kong meresap sa kanilang mga isipan ang bigat ng lugar na ito. Ang bigat ng kapangyarihang hindi nila inaasahan. Bawat segundo na lumilipas ay isang patak ng lason sa kanilang kumpiyansa. Pagkatapos ng 5 minuto, bumaba ako. Ang tanging maririnig sa katahimikan ay ang tunog ng aking mga takong sa matigas na kahoy. Isang tunog na may ritmo, may diin, at may awtoridad. Natigil sila sa pag-uusap nang makita ako. Nakatayo ako sa paanan ng hagdanan. Ang aking anino ay mahabang humahaba sa sahig. Nakita ko ang pagkabigla sa kanilang mga mukha. Si Aris ay napatitig. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang. May nakita siyang pamilyar, ngunit ang anyo, ang tindig, ang malamig na aura, lahat ay banyaga sa kanya. Attorney Sandoval, Mrs. Sandoval, bati ko. Ang aking boses ay kalmado at walang emosyon. I am Solana. Thank you for coming. Lumapit ako at inilahad ang aking kamay, hindi kay Aris, kundi kay Liza. Nag-atubili siya bago ito tanggapin. Ang kanyang kamay ay malambot at pawisan. Ang sa akin ay matatag. So, you're the famous Solana, sabi ni Liza. Sinisikap na maging sosyal, pero ang tono niya ay puno ng pangmamata. I expected someone older. And I expected a client with a more significant artifact. Ganti ko, kasabay ng isang matamis, ngunit walang lamang ngiti. But we all have our disappointments, don't we? Namula ang mukha ni Liza. Si Aris naman ay dali-daling na magitan, inilapag ang isang balot na bagay sa lamesa. This is the piece, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa akin. It needs careful hands. Binuksan ko ang balot.
Ang Santo Niño, ganoon pa rin. Sira ang isang kamay. Ngunit ang pagkakagawa, ang materyales, alam kong peke at alam kong siya ang gumawa. The patina seems inconsistent. Sabi ko habang sinusuri ito, ginagamit ang mga terminong alam kong hindi niya lubos na maiintindihan. And there are signs of modern adhesives near the fracture. I need to run a full analysis to ensure its structural integrity before I even consider restoration. Natigilan si Aris. Yes, of course, do what you must. Habang ako'y nakayuko sa artifact, ang aking buhok ay bahagyang tumabing sa aking muka. Nakita ko si Aris na nakatitig sa aking mga kamay habang hawak ko ang isang maliit na instrumento. Your hands? Bulong niya, halos sa kanyang sarili. They're beautiful, reminds me of someone I knew, but her hands were rougher. Hindi ako tumingin sa kanya, nanatili ang aking mga mata sa Santo Niño, ngunit ang aking mga labi ay gumalaw. Perhaps she was serving a useless man, sabi ko. Ang tono ko ay parang isang palaisipan, isang tanong na hindi nangangailangan ng sagot. Nakita ko sa gilid ng aking mata ang kanyang pagkalito at bigla ang pamumutla. Bago pa siya makasagot, may isang maliit na boses na pumutol sa tensyon. Mama. Nilingon naming lahat ang pinanggalingan ng tunog. Si Liwanag, nakatakas, mula sa pagbabantay ni Aling Pacing, ay tumatakbo papasok sa sala. Hindi niya ako tinawag. Ang tinuro niya ay ang isang kumikinang na bolang kristal sa ibabaw ng maliit na mesa. Natigilan si Aris. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa mukha ng aking anak. Nakita niya ang hugis ng kanyang mga mata, ang kurba ng kanyang ilong. Nakita niya ang sarili niya sa isang maliit na bata. Sino yan? Tanong ni Liza, ang kanyang boses ay puno ng hinala. Bago pa ako makasagot, lumapit na si Aling Pacing para kunin si Liwanag. Pasensya na po, Ma'am Solana. Ngunit sa pagmamadali, nasagi ni Liwanag ang isang maliit na picture frame sa gilid ng mesa. Nahulog ito sa sahig, ang salamin ay hindi nabasag, ngunit ito ay tumaob. Si Liza, na mas malapit sa frame, ang unang gumalaw. Ang kanyang natural na kuryosidad at pagiging pakialamera ay nanaig. Yumuko siya para pulutin ito. Ang kanyang mga daliri ay ilang pulgada na lamang mula sa pag-angat nito mula sa sahig. Napatigil ang aking paghinga. Ang litratong yon, iyon ay ang huling litrato namin ng aking mga magulang, kuha sa hardin ng bahay na inagaw nila sa akin. Ang mga mata ni Liza ay puno ng pananabik sa tsismis. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumaliktad sa frame. Bago pa man dumampi ang mga daliri ni Liza sa frame, isang tunog ang pumutol sa tensyon. Ang marahan ngunit mabigat na pag-ikot ng gulong ng wheelchair sa sahig na kahoy. Lahat kami ay napalingon. Mula sa madilim na pasilyo, lumabas si Senyor Zenon. Ang kanyang presensya ay tila nagpabigat sa hangin. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na damit, ngunit ang aura niya ay para sa isang hari. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig, hindi sa akin, kundi sa aming mga bisita. May problema ba dito, Solana? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin na nagpapahiwatig na siya ang may-ari ng lahat ng bagay sa silid na yon, kasama na ang katahimikan. Wala po, senyor. Sagot ko. Yumuko ng bahagya bilang paggalang. Nagkaroon lang ng maliit na aberya. Itinuro ni Zenon ang picture frame sa sahig gamit ang isang bahagyang pagtango. Aling Pacing, itabi mo na ang basurang yan. Ang salitang basura ay tumama kay Liza na parang sampal. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. Si Aris naman ay napatayo ng tuwid. Sinisikap na magmukhang karesperespeto sa harap ng lalaking halatang mas mayaman at mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Magandang hapon po, bati ni Aris, nag-aalok ng isang peking nga ng ngiti. Ako po si Attorney Aris Sandoval. Hindi siya pinansin ni Zenon.
Ang mga mata nito ay dumako sa Santo Niño na nasa lamesa. Dalhin niyo yan sa workshop. Huwag nating sayangin ang oras sa mga walang kwentang bagay. Ang utos ay malinaw. Sumunod sina Aris at Liza na parang mga maamong tupa papunta sa aking teritoryo. Ang restoration workshop. Dito ako ang reyna. Ang silid ay puno ng mga instrumento, mga kemikal at mga aklat. Ang amoy ng linseed oil at turpentine ay nakahalo sa malamig na hangin ng Baguio. Dito, ang kanilang pera at pangalan ay walang halaga. Ang tanging batas ay ang sining at ang katotohanan. Ipinatong ko ang Santo Niño sa ilalim ng isang malakas na ilaw. Habang suot ang puting guwantes, sinimulan kong suriin ito. Nakikita mo ba ito, attorney? Sabi ko. Tinuturo ang isang bahagyang pagkaberde sa ilalim ng gintong pintura gamit ang isang maliit na tweezer. Ito ay copper oxidation, isang malinaw na senyales na ang ginamit na gold leaf ay hindi purong 24 na karat, kundi isang murang haluang metal. Isang bagay na hindi kailanman gagawin ng isang artisan noong ika-18 century. Nakita ko ang paglunok ni Aris. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Sa isip ko, natatawa ako. Ang teknik na yon, ang paggamit ng murang gold leaf, ako mismo ang nagturo sa kanya noon kung paano ito itago. At ngayon, ginagamit niya ang kaalamang yon para manloko, pero hindi niya alam na ang kaharap niya ay ang mismong nagsulat ng libro. Bago ko ito ayusin, pagpapatuloy ko, kumuha ako ng isang folder mula sa aking mesa. Kailangan niyong pirmahan ang aming standard authenticity and liability contract. Inilatag ko ang dokumento sa harap niya. Sinasabi lang dito na bilang kliyente, pinapatunayan mo na ang artifact ay tunay at may historical value. At kung sa aming pagsusuri ay mapatunayan naming ito ay peke, kami ay may karapatang i-report ito sa National Historical Commission. Ito ang patibong. Isang legal na tonglong na isinusuot niya sa sarili niyang leeg. Standard procedure lang naman yan, di ba? Tanong ni Liza. Naiinip na. Of course, sabi ni Aris. Kinuha ang ballpen at mabilis na pumirma nang hindi man lang binabasa ng maigi ang mga detalye. Ang kanyang kayabangan, ang kanyang magiging kapahamakan. Pagkatapos ng transaksyon, inanyayahan ko sila para sa isang simpleng tanghalian. Isang kilos na mukhang magalang, ngunit sa totoo lang, ito ay parte ng aking laro. Bago kami pumunta sa dining area, lumapit ako kay Aling Pacing sa kusina. Aling Pacing, pakiluto po ng paborito kong sinigang na baboy, yung pinakamaasim. At pakiusap, siguraduhin niyo pong walang anumang sahog na hipon o alimango sa ibang mga pagkain. Mahigpit kong ipinagbabawal. Baka may allergy ang ating mga bisita. Sinadya kong lakasan ang aking boses para marinig ni Aris na naglalakad sa pasilyo. Nakita ko siyang natigilan. Ang pag-iwas sa hipon, isang maliit na detalye, isang lihim na tanging ang asawa niya lang ang nakakaalam dahil minsang isinugod siya sa ospital dahil dito. Sa hapagkainan, tahimik ang lahat. Si Liza ay abala sa pagpicture ng mga pagkain para sa kanyang social media. Si Zenon ay nakaupo sa dulo ng mesa na parang isang hukom. At si Aris ay hindi mapakali. Nang ihain ng sinigang, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang amoy ng kumukulong sampalok. Ang itsura ng malambot na baboy. Ito ang pagkain na palagi kong inihahanda para sa kanya tuwing siya ay pagod. Sumubo siya at sa isang iglap para siyang nakakita ng multo. Ang kanyang mga mata ay lumaki, puno ng alaala at pagkalito. Masyadong maasim, reklamo ni Liza. Ngunit si Aris ay hindi nagsalita. Patuloy lang siya sa pagkain. Bawat subo ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Hinahanap niya ang lasa ng nakaraan sa isang babaeng hindi niya makilala. Pagkatapos ng tanghalian, habang naglalakad kami pabalik sa sala,
Sinadya kong bagalan ang aking lakad. Alam kong susunod siya. At hindi nga ako nagkamali. Sa isang tahimik na pasilyo na pinalamutian ng mga lumang salamin, hinarap niya ako. Ang kanyang pagkalito ay napalitan na ng takot. "Sino ka?" tanong niya. Ang boses niya ay nanginginig at puno ng pagdududa. "Paano mo nalaman? Paano mo nalaman na may allergy ako sa hipon?" Ang tanong ni Aris ay bumitin sa hangin, isang tinik na bumaon sa kanyang pagkatao. Hindi niya inaasahan na ang babaeng ito, si Solana, ay hindi lamang bihasa sa sining ng pagpapahalaga sa mga antigong bagay, kundi pati na rin sa pagbubungkal ng mga nakabaon niyang sikreto. "Hindi ko alam ang sinasabi ninyo, attorney," mahinahon kong sagot, habang maingat kong inaayos ang isang basag na ceramic plate sa aking mesa. Ang aking mga daliri ay gumagalaw ng may layunin, ngunit ang aking mga tainga ay nakikinig sa bawat paghinga niya. Baka nagkakamali kayo ng tao, ngunit ang pagkalito sa kanyang mga mata ay nagbibigay na ng daan sa lumalaking takot. Nakita niya ang pamilyar na galaw ng aking kamay, ang paraan ng paghawak ko sa mga gamit. Ang mga bagay na minsan niyang hinangaan, ang mga bagay na itinuring niyang walang halaga, ay ngayon ay nagiging multo na humahabol sa kanya. "Hindi pwede," bulong niya, "mas para sa sarili kaysa sa akin." "Marisol, ikaw ba yan?" Hindi ako sumagot. Pinili kong manatili sa katahimikan, hayaang ang mga multo ng nakaraan ang magsalita para sa akin. Hayaan ang kanyang konsensya ang magbigay ng sarili niyang parusa. Sa kabilang banda, si Liza, na kanina pa ay naiinip at naghihinala, ay hindi na napigilan ang sarili. Agad siyang pumasok sa workshop, ang kanyang muka ay puno ng galit. "Anong tinatago niyo dito? Sino ka ba talaga?" Sigaw niya, tinuturo ako. Bago pa man ako makasagot, narinig namin ang pagmamadaling yabag ni Aling Pacing mula sa labas ng pinto. "Ma'am Solana! Ma'am Solana! May sunog po! Sa kusina!" Ang lahat ng mata ay napako sa akin. Ang mukha ni Aris ay nagpakita ng malaking pagkabigla. Si Liza naman ay tila natakot at nag-aalala sa iisang pagkakataon. "Sunog?" tanong ko, tumayo ng dahan-dahan. Ang panginginig ng aking mga kamay ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa alerto. Sa aking paglabas, nakita ko ang manipis na usok na nanggagaling sa direksyon ng kusina. Agad na nagsimulang kumilos si Zenon. Ang kanyang wheelchair ay mabilis na umarangkada. "Aling Pacing! Ikalat ang balita sa mga tauhan. Padala ang mga fire extinguisher." Sigaw niya. Habang papalapit kami sa kusina, mas lumalakas ang amoy ng sunog. Nakita namin ang apoy na nagsisimula nang kumalat sa mga kortina at mga gamit sa kusina. Tila may nagtapon ng gasolina. "Liza!" sigaw ni Aris, ang kanyang boses ay puno ng panik. "Anong ginawa mo?" Napaatras si Liza, ang kanyang mukha ay namutla. Ako? Wala akong alam dyan. Siguro, nagkataon lang." Pero ang aking mga mata ay nakatutok sa isang maliit na bote na nakatago sa ilalim ng mesa, malapit sa mga kortina. Amoy petrolyo. Ito ay hindi aksidente. Ito ay sinadya. "Bakit mo sinunog ang lugar na ito, Liza?" tanong ko. Ang aking boses ay bumaba sa isang malamig na bulong. "Hindi ako." Sigaw niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataksil. Nakita ko ang takot doon at ang paghahanap ng kasalanan sa iba. Ang kanyang tingin ay napunta kay Aris. "Ikaw, siguro ikaw ang may pakana nito para palabasin na may aksidente." Nagkatinginan sina Aris at Liza. Sa harap ng panganib, ang kanilang fasad ng pagkakaisa ay agad na nawala. Ang kanilang pagtatalo ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa gitna ng kaguluhan. Habang ang mga tauhan ni Zenon ay nagmamadaling nagpupunta dala ang mga fire extinguisher,
Nakita ko ang pagkakataon. Senyor Zenon, sabi ko, lumapit sa kanya. Kailangan kong balikan ang workshop. May mga artifacts doon na hindi dapat masira. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay hindi malayo sa pagtatalo ni na Aris at Liza. Pumunta ka na. Mag-iingat ka. Bumalik ako sa workshop. Ang pinto ay bahagyang nakaawang at nakita ko sa loob ang Santo Niño na ngayon ay may bahid ng itim na abo sa kanyang mukha. Ngunit hindi iyon ang aking pinagtuunan ng pansin. Sa ilalim ng ilaw, sa isang sulok ng mesa, may nakita akong isang bagay na hindi dapat naroon. Isang maliit na piraso ng tela, amoy sunog na may kakaibang burda, ang burda ng pamilya ni Aris. Ito ang huling piraso ng puzzle, ang ebidensya na hindi lang si Liza ang may kagagawan, kundi pati si Aris. Siya ang nagbigay ng ideya, o marahil siya ang nag-utos. Kinuha ko ang tela at maingat na inilagay sa isang selyadong bag. Paglabas ko ng workshop, ang apoy sa kusina ay naapula na. Nakita ko si Aris at Liza na nag-uusap ng mahinang nag-aaway sa labas. Hindi na nila ako pinansin. Tila mas interesado sila sa kanilang sariling problema. Lumapit ako kay Zenon. Senyor, sabi ko, inabot ang selyadong bag. Ito po ang nakita ko. Hindi ko alam kung ano ito, pero baka makatulong sa investigasyon. Tiningnan ni Zenon ang bag. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nakakabasa ng aking iniisip. Magaling, Sol, sabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga multo ng nakaraan ay nagsisimula nang magpakita ng kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, alam kong malapit na ang katapusan ng aking paghihintay. Ang apoy sa kusina, kahit na delikado, ay naging isang pabor sa akin. Ito ang apoy na magtutunaw sa lahat ng kasinungalingan. Ang usok ay kumakalat pa rin sa hangin, ngunit ang mga mata ko ay nakatuon na sa isang mas malaking digmaan. Ang maliit na piraso ng tela na nakita ko sa ilalim ng mesa ay sapat na. Sapat na para buksan ang kahon ng Pandora na itinatago ni Aris. Pagkatapos ng kaguluhan, maingat kong tinawagan si Senyor Zenon. Senyor, sabi ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit may determinasyon. Kailangan ko nang bumalik sa Maynila. Ang auction, kailangan kong dumalo. Nag-aalangan siyang tumango. Alam niyang ang plano ay malapit nang matapos. Mag-iingat ka. At kung sakaling may mangyari. Hindi po mangyayari iyon, Senyor. Pagpuputol ko sa kanya. Hindi pa sila ang huling makakakilala sa akin. Pabalik sa Maynila, ang aking bagahe ay hindi lang mga damit. Sa isang itim na briefcase, hawak ko ang mga dokumentong inihanda ni Zenon, mga legal na kasulatan na nagpapatunay sa pandarayan ni Aris sa pagkuha ng mana ng aking mga magulang. Kasama rin doon ang resulta ng aking pagsusuri sa Santo Niño na nagpapatunay na ito ay isang pekeng ginawa lamang kamakailan at ang maliit na piraso ng tela na may burda ng pamilya Sandoval na nag-uugnay kay Aris sa posibleng pagsunog. Habang nasa sasakyan ako, naramdaman ko ang pagbabago sa akin. Hindi na ako si Marisol na nagpapalambing sa bawat suntok ng tadhana. Ang aking puso ay parang isang bakal na pinanday sa apoy. Ang aking mga sugat ay hindi na nagpapaalala ng kahinaan, kundi ng lakas na aking natutunan. Dumating ako sa venue ng auction, ang isa sa pinaka-eksklusibo at pinakamahal na hotel sa buong Maynila. Ang mga tao roon ay pawang mga elite, mga kolektor, mga negosyante, at ang mga miyembro ng mataas na lipunan. Tila lahat ay nakasuot ng pinakamagagarang damit. Ang kanilang mga ngiti ay kasing talim ng kanilang mga alahas. Sa gitna ng lahat ng ito, isang bago at nakakasilaw na figura ang pumasok. Ang aking itim na damit ay simple lamang, ngunit ang pagkakayari nito ay mamahalin. Ang aking buhok ay nakatirintas
sa isang eleganteng hairstyle, at ang aking mga mata ay walang emosyon. Nakasuot ako ng isang pares ng hikaw na gawa sa perlas, isang regalo mula kay Zenon. Nakita ko sina Aris at Liza. Nakatayo sila sa isang sulok na papaligutan ng mga kaibigan nilang tila mas masaya pa sa pagpapanggap na sila ay mga aristokrata. Narinig ko ang ilan sa kanilang mga bulong-bulungan. Si Aris Sandoval, ang batang abogado na nagpapanggap na kolektor. Si Liza, akala mo kung sinong sosyal, pero nababalutan lang ng utang. At tingnan nyo yung babaeng kasama ni Zenon kanina. Sino kaya yon? Mukhang bagong yaman. Nang makita nila ako, tumigil ang lahat. Napatigil ang kanilang mga pag-uusap. Tila lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Si Liza ay natigilan, ang kanyang nangiti ay nawala. Si Aris naman ay parang nakakita ng multo. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Nang magsimula na ang auction, ang unang item na inilabas ay ang Santo Niño. Ang tagapamahala ng auction, isang matandang lalaki na may tindig ng kapangyarihan, ay nagsimulang magsalita. Ladies and gentlemen, anunsyo niya, ang kanyang boses ay marahang umalingaw-ngaw sa buong silid. We have here a very special piece, a Santo Niño, allegedly from the 18th century, presented by Attorney Aris Sandoval. Nagpalakpakan ang mga tao. Lumapit si Aris sa entablado, kasama si Liza na nakangiti na naman. Ang kanyang mga mata ay parang mga pating na nakakita ng dugo. This artifact, sabi ni Aris, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa, has been in my family for generations. It's a testament to our rich history and a symbol of our deep faith. Habang nagsasalita siya, ang aking mga mata ay nakatuon sa mga mamamahayag na nakapwesto sa likuran. Nakakita ko ang mga kamera, ang mga mikropono na nakatutok sa entablado. Ito na ang tamang panahon. Nang matapos si Aris sa kanyang maikling talumpati, lumapit ako sa tagapamahala ng auction. Yumuko ako ng bahagya. Excuse me, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado ngunit may awtoridad. Mayroon akong ilang importanteng impormasyon tungkol sa artifact na ito na nais kong ibahagi sa inyong lahat. Napatingin sa akin ang lahat. Si Aris at Liza ay nanlaki ang mga mata sa pagkabigla. Ang tagapamahala ay tumingin sa akin na may pagtataka. Sino ka? Tanong niya. I am Solana. Sagot ko. A professional artifact restorer and authenticator, and I am here to reveal the truth about this Santo Niño. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Nakita ko si Aris na sumusubok lumapit sa akin, ngunit hinawakan siya ni Liza sa braso, pinipigilan. The piece presented by Attorney Sandoval, patuloy ko, is not an 18th century artifact. It is a forgery, a modern creation, poorly disguised to deceive. Ang silid ay nababalot ng katahimikan. Pagkatapos, nagsimulang magbuhos ang mga tanong. How can you be so sure? Who are you to make such claims? Lumapit ako sa entablado. Kinuha ang Santo Niño mula sa kamay ni Aris na parang isang kagamitan na walang halaga. Sa ilalim ng matinding ilaw, ipinakita ko ang isang maliit na gasgas sa ilalim ng estatwa. In my workshop, sabi ko, ang aking boses ay naririnig sa bawat sulok ng silid. We found this, a modern adhesive residue, inconsistent with materials used centuries ago. And here, sabi ko, sabay turo sa isang bahagi ng estatwa, a faint inscription, almost invisible to the naked eye, but clear under microscopic analysis. AS, Fake 2018. Ang mga salitang yon ay tumama kay Aris na parang kidlat. Ang kanyang mukha ay nagdilim. Si Liza naman ay parang natigilan, hindi makapaniwala na ang kanyang plano ay nabunyag. Furthermore, sabi ko, kinuha ang itim na briefcase mula kay Aling Pacing na nakatayo sa gilid. Attorney Sandoval's family heirloom is not the only deception he has committed.
He has also forged documents to steal his own wife's inheritance. Binuksan ko ang briefcase at inilabas ang mga legal na dokumento, ang mga pahayag ng pandaraya, ang mga pekeng lagda, ang mga resulta ng forensic analysis. Ibinigay ko ang mga ito sa tagapamahala ng auction na agad namang nagsimulang basahin ang mga ito. This man, sabi ko, tumingin ng diretso sa mga mata ni Aris na ngayon ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa, is a fraud, a thief, and a liar. Pagkatapos, bago pa man siya makapagsalita, lumapit ako sa isang mamamahayag na may hawak na mikropono. And to Mrs. Liza Sandoval, sabi ko, ang aking boses ay puno ng sarkasmo, who claims to be his wife and who has falsely accused me of infidelity and theft. I have evidence that you deliberately set fire to my workshop last night. Nagulat ang lahat. Ang mga kamera ay napako sa akin. Si Liza ay napaatras. Ang kanyang mukha ay naging kulay abo. And for Attorney Sandoval, sabi ko, tinitingnan ang kanyang pagkasira, who pushed his pregnant wife down the stairs and left her to die in the rain 5 years ago. You are not just a fraud. You are a criminal. Lumuhod si Aris sa entablado. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Ngunit hindi ito luha ng pagsisisi. Luha ito ng pagkatalo. Hindi totoo yan. Sigaw niya. Nagsisinungaling ka. Pero ang mga dokumento, ang mga ebidensya, at ang aking tinig na puno ng katotohanan ay mas malakas kaysa sa kanyang mga pagtanggi. Ang mga tao sa silid ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay nagtataas ng kanilang mga telepono para kunan ako ng video. Naramdaman ko ang bigat ng mga mata nila sa akin. Hindi na ito ang mga mata ng pagdududa, kundi mga mata ng paghanga. Sa sandaling iyon, habang nakatayo ako sa gitna ng entablado, na ang mga dokumento ng kasamaan ni Aris ay nakalatag sa ilalim ng mga ilaw, at ang mga tinig ng paghuhusga ay nagsisimula ng marinig. Naramdaman ko ang paglaya. Hindi ito ang paglaya mula sa kanya. Ito ang paglaya mula sa nakaraan. Ang apoy na sumira sa aking workshop ay hindi ang katapusan. Ito pala ang nagsimula ng aking pagbabagong anyo. Ang apoy na sumunog sa aking mga kasinungalingan ay siya ring apoy na nagpatibay sa aking pagkatao. Sa wakas, hindi na ako si Marisol na biktima. Ako na si Solana, ang babaeng nagbalik para kunin ang lahat ng kinuha sa kanya. Ang hiyawan ng mga tao ay tila nabalot ng makapal na usok, ngunit hindi ito ang usok mula sa nasusunog na workshop. Ito ang usok ng kasinungalingan na tuluyan ng nawala. Nakita ko ang pagbagsak ng mga kamera, ang pagmamadali ng mga mamamahayag palabas, at ang unti-unting paglayo ng mga tao mula kina Aris at Liza na parang mga salot. Sa gitna ng lahat ng ito, naroon pa rin ako, nakatayo sa entablado. Ngunit ang tingin ko ay hindi na nakatuon sa kanila. Ang aking mga mata ay nakatingin sa labas ng malaking bintana, kung saan ang langit ay nagsisimula nang magpakita ng kulay ng bukang liwayway. Ang apoy sa aking puso ay hindi nagalit. Ito ay naging determinasyon. Pagkatapos ng madamdaming pagbubunyag, ang mga pulis ay agad na dumating. Inaresto sina Aris at Liza, kasama ang kanilang pekeng Santo Niño at ang mga dokumentong nagpapatunay sa kanilang pandaraya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang kanilang dating kasuotan ay tila nababalutan na ng kahihiyan. Nang ako ay bumaba mula sa entablado, isang kamay ang pumigil sa akin. Si Aris, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap, ng desperasyon. Marisol, please, tulungan mo ako. Tiningnan ko siya. Sa loob ng 5 taon, ang imahe niya ay parang isang multo na gumagambala sa aking pagtulog. Ngayon, nakatayo siya sa harap ko, isang lalaki na wala nang natira. Ang awa ay hindi ko naramdaman. Tanging ang lamig ng pagtanggap sa katotohanan ang aking naramdaman. Sinabi ko na noon, Aris, sabi,
Sabi ko, ang aking boses ay mahina ngunit matatag. Nakalimutan mo na ba? Ang mga apoy na sinindihan mo noon, yun ang nagbigay daan sa akin para makilala ang tunay kong sarili. Ang apoy na nagsunog sa aking workshop ay nagbigay sa akin ng bagong simula. Tinanggal ko ang kamay niya mula sa akin at nagpatuloy sa paglakad. Sa labas ng venue, nakita ko ang aking sasakyan at naghihintay doon si Senyor Zenon. Lumapit siya sa akin at binigyan ako ng isang mahigpit na yakap. Naging matagumpay ang pagbabalat kayo mo. Solana, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Hindi po yun pagbabalat kayo, senyor, sagot ko. Iyon po ang tunay na ako, ang tunay na Marisol. Pagdating namin sa aking workshop, nakita namin ang bakas ng sunog. Ang mga bintana ay basag, ang mga pader ay itim sa abo. Ngunit ang pinakamalungkot na tanawin ay ang Santo Niño na nakalapag sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay bahagyang nasunog, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakatingin pa rin sa kalangitan. Hindi na siya mabubuo muli, sabi ko, habang tinitingnan ng estatwa, tulad ng mga kasinungalingan ni Aris. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, may natagpuan akong isang maliit na bagay na hindi nasunog. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na may kakaibang burda. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang pares ng lumang hikaw na gawa sa perlas, ang mga hikaw na dating pagmamay-ari ng aking ina. Nakalimutan ko na ang mga ito ay nasa workshop. Narito pala sila, bulong ko, habang hawak ang mga hikaw. Isang alaala ng aking nakaraan na hindi nasunog. Isang paalala kung sino ako at saan ako nanggaling. Ipinagpatuloy namin ang paglilinis. Ang amoy ng sunog ay nananatili pa rin, ngunit may kasama na itong bagong pag-asa. Ang mga bagay na nasira ay aayusin. Ang mga bagay na nabura ay babangon. Sa araw ng paglilitis para kina Aris at Liza, nagbigay ako ng aking pahayag. Hindi ako nagsalita ng may galit. Nagsalita ako ng may katotohanan. Inilahad ko ang lahat ng aking naranasan mula sa simula hanggang sa dulo. Nang matapos ako, nakita ko ang pagkabigla sa mukha ng aking ina na naroon din para makinig. Ipagpaumanhin mo, anak, sabi niya, habang naglalakad siya palapit sa akin. Hindi ko alam na ganito ang ginawa niya sa iyo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Tapos na po iyon, inay. Ang mahalaga ngayon ay ang paghilom. Ang resulta ng paglilitis ay simple. Si Aris ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa pandaraya, pag-atake sa kanyang asawa, at pagtatangka sa pagsunog. Si Liza naman, dahil sa kanyang pag-amin na siya ang nagsimula ng apoy, para lang manira ng gamit ni Marisol, hindi para patay ng tao, ay nakulong din, bagamat mas maikli ang sentensya. Ang kanilang kaso ay nagbigay ng kasiguruhan na ang hustisya ay nagwawagi. Ang aking workshop ay unti-unting nabuo muli. Hindi ito ang dating workshop. Ito ay mas malaki, mas moderno, at mas maliwanag. Ang mga lumang gamit ay pinalitan ng mga bago, ngunit ang mga pundasyon, ang pundasyon ng aking determinasyon, ay nanatiling matatag. Isang araw, habang nagkukumpuni ako ng isang malaking estatwa na gawa sa marmol, naramdaman ko ang isang mahinang paghawak sa aking balikat. Paglingon ko, nakita ko si Liwanag, ang aking anak. Ang kanyang mga mata ay mas maliwanag na ngayon at ang kanyang mga labi ay nagsisimulang bumuka. Mama, tawag niya. Ang unang salita na narinig ko mula sa kanya. Ang unang salita na nagbigay sa akin ng ganap na kasiyahan. Napaluhod ako at niyakap siya ng mahigpit. Ang aking mga luha ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng kaligayahan. Ang apoy na minsang sumira sa akin ay siya ring apoy na nagbigay daan sa akin para makamit ang aking kalayaan. Ang mga abo ng aking nakaraan ay siya ring lupa kung saan itinanim ko ang aking bagong buhay. Ang tunog ng martilyo ng hukom
ay pumailan lang sa tahimik na bulwagan. Bawat dagundong ay tila kumakatok sa puso ng bawat isa sa amin na naroroon. Pagkatapos ng ilang linggo ng paglilitis, ng pagharap sa mga saksi, at ng pagbabasa ng mga dokumentong naglantad sa kadiliman ng ilang mga tao, narito na ang hatol. Nakatayo ako sa gilid kasama si Senyor Zenon at si Liwanag na mahimbing na natutulog sa aking kandungan. Ang aking mga mata ay nakatuon sa platform kung saan nakatayo sina Aris at Liza. Hindi na sila ang mga taong nakilala ko noon. Ang dating kumpiyansa sa mukha ni Aris ay napalitan na ng kawalan ng pag-asa. Ang dating ngiti ni Liza ay natuyo na. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot sa hindi tiyak na hinaharap. Sa kaso ng pandaraya, pagkuha ng mana sa pamamagitan ng panlilinlang at pagtatangka sa buhay ng kanyang asawa. Simula ng hukom, ang kanyang boses ay malinaw at may bigat. Ang nasasakdal na si Aris Sandoval ay hinahatulan ng 12 taon na pagkakakulong sa pampublikong kulungan. Isang mahinang ungol ang narinig mula kay Aris. Tila hindi niya makayanan ang bigat ng hatol. Ang kanyang paglalakbay sa karangalan at kayamanan ay nagtapos dito, sa mga bakal na rehas. Sa kaso naman ni Liza Reyes, patuloy ng hukom bilang kasabwat sa pandaraya, pagtatakip sa krimen, at kusang loob na pagsunog na nagresulta sa panganib sa buhay at ari-arian. Siya ay hinahatulan ng 8 taon na pagkakakulong. Napasigaw si Liza. Ang kanyang pagkakakulong ay tila mas mabigat kaysa kay Aris dahil ang kanyang karakter ay tila mas maliit at mas desperado. Ang kanyang pagiging kasabwat ay hindi nagdulot sa kanya ng anumang benepisyo, kundi ng mas matagal na parusa. Hindi ako gumalaw, hindi ako nagsalita. Ang mga salitang iyon ay parang mga barya na nahuhulog sa isang balon. Malalim at walang tunog pagkatapos. Hindi ito kasiyahan. Hindi ito tagumpay. Ito ay ang pagtanggap lamang sa mga bunga ng kanilang mga pinili. Pagkatapos ng paglilitis, habang palabas kami ng korte, naramdaman ko ang pag-abot ng isang kamay sa aking braso. Si Doña Elena, ang dating biyenan ko, na ngayon ay halatang tumanda at nangayayat. Ang kanyang dating matapang na tindig ay napalitan ng pagiging maliit at mahina. "Marisol," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Anak, patawarin mo ako." Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit nakita ko rin ang lungkot. Ang lungkot ng isang inang nakakita sa kanyang anak na nawala ang lahat. "Inay," sabi ko, ang aking tinig ay kalmado. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso. Sa ngayon, ang mahalaga ay ang paghilom. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay malamig at nanginginig. Gusto ko sanang makita si Liwanag. Umiling ako. "Hindi pa po ngayon, inay. Kailangan niyo munang mapatunayan na hindi na kayo mahuhulog sa dating gawi. Ang pagmamahal sa pamilya ay hindi dapat nakadepende sa yaman o status." Nagpatuloy kami sa paglalakad. Iniwan ko siyang nakatayo doon. Nag-iisa. Hindi ako nagpakita ng anumang emosyon. Ang paghihiganti ay tapos na. Ang hustisya ay naipataw na. Ngayon, ang kailangan ko ay ang kapayapaan. Bumalik kami sa Benguet. Ang Black Rose Farm ay hindi na kasing dilim ng dati. Sa ilalim ng pamamahala ni Zenon at sa tulong ng mga bagong kasambahay, ang hardin ay nagsimula ng mamukadkad. Ang mga dating rosas na itim ay nagbunga na ng mga bulaklak na kulay pula at rosas. Ang puting usok ng pagsunog sa kusina ay napalitan na ng amoy ng bagong lutong tinapay at pinakuloang kape. Isang hapon, habang naghahanda ako ng hapunan, narinig ko ang pagtawag ni Liwanag. "Mama, tingnan niyo po." Tumakbo ako patungo sa sala. Si Liwanag ay nakatayo sa harap ng malaking bintana, nakaturo sa labas. At doon, sa gitna ng mga namumukadkad na bulaklak, nakatayo si Zenon. Hindi siya nakaupo sa kanyang wheelchair.
Nakatayo siya marahil ay may suporta mula sa isang tungkod at tinutulungan niya si Liwanag na itanim ang isang bagong usbong na bulaklak. Naiyak ako, hindi dahil sa lungkot, kundi sa sobrang kasiyahan. Ang mga multo ng nakaraan, ang mga peklat, ang mga sugat, lahat sila ay tila naglalaho na. Lumapit si Zenon sa akin. May dala siyang maliit na bulaklak sa kanyang kamay. "Sol," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng init. Ito na siguro ang tamang panahon. Inabot niya sa akin ang bulaklak. Hindi ito isang singsing. Ito ay isang bulaklak ng Dama de Noche na mabango kahit sa dilim. Isang paalala na ang kagandahan ay maaaring sumibol kahit sa pinakamadilim na lugar. "Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa ating dalawa," sabi niya. Tumitingin sa akin ng may pag-asa. Pero alam ko, ang pagkilala sa iyo ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin pagkatapos ng aking trahedya. Tumingin ako sa kanyang mga mata na puno ng pag-ibig at pagtanggap. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi ito ang aking pinangarap na pagtatapos. Hindi ito ang fairy tale ending na aking inaasam nung ako'y bata pa. Ngunit ito ay mas makatotohanan, mas makabuluhan. "Tiyanon," sabi ko, isang tunay na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. "Salamat, salamat sa lahat." Iyon lamang ang aking nasabi, ngunit sa pagitan ng aming mga mata, sa pagitan ng aming mga kamay na magkahawak, alam ko na ang ibig sabihin yon. Ang paghilom ay nagsisimula na. Ang pagmamahal ay maaaring magkaroon ng maraming anyo, at ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal sa sarili at sa mga nagmamahal sa iyo ng totoo. Ang hukom ay nagbigay ng hatol sa mga kriminal, ngunit ang tunay na paghuhukom ay nangyari sa loob ng aking puso. Ang paghuhukom kung saan ang kapatawaran at pagtanggap ang nagwagi. 2 taon ang lumipas. Ang Maynila ay tila napalayo na sa akin, isang malayong alaala ng sakit at pagtataksil. Ang aking mundo ngayon ay umiikot sa tahimik at payapang Benguet, sa amoy ng mga bulaklak na hindi na itim, at sa yakap ng aking anak na si Liwanag. Ang Black Rose Farm ay hindi na lamang isang simpleng bukid. Ito na ngayon ang Solanas Haven, isang sentro para sa mga kababaihan na naghahanap ng paghilom at pagbangon. Nagtuturo ako roon ng sining ng pag-aayos ng mga antigong gamit, hindi lamang bilang isang hanapbuhay, kundi bilang isang paraan ng paghilom. Bawat piraso na aming binubuo muli, bawat lamat na aming nilalagyan ng ginto, ay simbolo ng aming sariling pagbangon. Si Senyor Zenon at ako ay hindi ikinasal. Ang aming relasyon ay hindi isang fairy tale na natapos sa kasalan. Ito ay mas malalim pa roon. Kami ay magkasosyo sa negosyo, mga kaibigan, at mga kasama sa paglalakbay ng paghilom. Ang aming pagmamahalan ay hindi nasusukat sa mga pangako o mga singsing, kundi sa pagtitiwala, paggalang, at sa pagiging kompleto namin sa isa't isa nang hindi kailangan ang isa pa. Madalas, kami ay magkasama sa hardin. Siya ay tumutulong kay Liwanag na magtanim ng mga bagong bulaklak, habang ako naman ay inaayos ang mga lumang paso. Ang aming mga kamay, magaspang man o makinis, ay nagtutulungan upang lumikha ng bagong buhay. Si Liwanag ay hindi na ang tahimik na bata. Sa kanyang 8 taon, siya ay naging isang masayahing binatilyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad, at ang kanyang bibig ay hindi na nahihirapang magsalita. Ang kanyang unang salita, "Mama," ay naging simula ng walang katapusang pag-uusap at tawanan. Ang kanyang paghilom ay naging refleksyon ng aking sariling paghilom. Sa aking opisina, na ngayon ay mas malaki at mas maliwanag kaysa dati, nakalagay sa aking mesa ang mga hikaw na gawa sa perlas na minana ko mula sa aking ina. Kasama nito ang isang maliit na bote ng gintong dagta. Ang material na ginamit ko para gawing ginto ang mga lamat ng aking nakaraan. Tinitingnan ko ang mga ito paminsan-minsan, hindi bilang paalala ng sakit,
kundi bilang patunay. Patunay na ang mga sugat ay maaring maging pinagmumulan ng kagandahan, na ang pagiging wasak ay hindi nangangahulugang pagtatapos, kundi isang bagong simula. Hindi ko kailangan ng lalaki para maging kompleto. Hindi ko kailangan ng titulo ng kasal para maging masaya. Ang aking kaligayahan ay matatagpuan sa aking sariling lakas, sa pagmamahal ng aking anak, at sa kapayapaang aking natagpuan sa gitna ng mga bulaklak ng benggit. Sa isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, nakaupo ako kasama si Liwanag at Shannon sa ibabaw ng isang burol na puno ng mga bulaklak. Humangin ng mahina, naghahatid ng amoy ng mga bulaklak at sariwang lupa. Niyakap ako ni Liwanag mula sa gilid at hinawakan ni Shannon ang aking kamay. Tiningnan ko ang aking mga kamay na minsang itinuring na basura, mga kamay na minsang nagdala ng sakit, mga kamay na ngayon ay lumikha ng kagandahan at buhay. Ang mga ito ang aking kayamanan. Ang mga ito ang aking pagkakakilanlan. Ang mga ito ang aking ginto sa basag. Ang liwanag ng papalubog na araw ay bumabalot sa amin, nagbibigay ng init at pag-asa. Ang dating basag na salamin ay nawala na. Ang naiwan ay isang bagong obra maestra, isang buhay na pinanday sa apoy, pinatibay ng pagsubok, at pinaganda ng mga lamamat na nagbibigay ng kakaibang kinang. Ang aking kwento ay hindi natapos sa pagdurusa. Ito ay nagpatuloy sa pagbangon, sa paghilom, at sa pinakamaningning na pag-ibig, ang pagmamahal sa sarili. Ang mga kamay na ito, ang mga kamay na minsang itinuring na basura, mga kamay na minsang nagdala ng sakit, mga kamay na ngayon ay lumikha ng kagandahan at buhay. Ang mga ito ang aking kayamanan, ang mga ito ang aking pagkakakilanlan, ang mga ito ang aking ginto sa basag. Salamat, aking mga minamahal na tagapakinig, sa inyong paglalakbay, kasama ko hanggang sa huling pahina ng kwentong ito. Ang inyong pakikinig ay ang liwanag na gumabay sa akin sa bawat salitang aking isinulat. Nang isinusulat ko ang mga eksenang puno ng sakit, ang pagtataksil ni Aris, ang pagtatapon sa akin sa gitna ng bagyo, naramdaman ko ang dating kirot na para bang ako ay muling nabubuhay sa mga sandaling iyon. Ngunit sa bawat luhang naisulat, may kasama itong pagpapatibay sa aking sarili. Ito ay parang paghuhukay sa pinakamalalim na bahagi ng aking puso. Hindi para manatili doon, kundi para hanapin ang mga butil ng pag-asa na maari pang tumubo. Ang kwentong ito ay isinilang mula sa isang mumunting binhi ng inspirasyon, isang kwento ng isang kaibigan, isang pangarap na nawala, at isang katatagan na natagpuan sa pinakamadilim na oras. Ito ay pag-asa na kahit sa gitna ng pinakamalalim na kawalan, mayroon pa ring liwanag na naghihintay na matuklasan. Gaya ng mga bulaklak na namumukadkad sa malamig na lupa ng Benguet, tayo ay may kakayahang bumangon. Ang pag-ibig, sa kanyang pinakamalinis na anyo, ay hindi lamang pagtanggap, kundi pagpapatawad sa iba at higit sa lahat, sa ating sarili. At sa bawat pagsubok, huwag nating kalimutan na kahit ang pinakamadilim na gabi ay nagbibigay daan sa pagsikat ng araw. Nais kong mag-iwan ng isang katanungan sa inyong mga puso. Sa inyong sariling paglalakbay, kaya nyo rin bang patawarin ang taong labis na nagkasala sa inyo? O mas pipiliin nyo bang bitbitin ang bigat ng puot? Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana'y naiwan ko sa inyo ang isang kwentong hindi lamang pumukaw sa inyong damdamin, kundi nagbigay din ng inspirasyon sa inyong mga puso. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-iwan ng inyong mga saloobin sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.